Okay, so purihin po ang Panginoon. Pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa buhay ng ating mga patriarka. Okay, so tayo po ay nasa last part ng chapter 29 and hanggang sa chapter 30 verse 24. Okay, so nung nakaraan, nalakay natin na papaano si Abraham si Jacob ay kinausap ng Panginoon doon sa may Bethel. And then siya ay nag-proceed na papunta doon sa may Haran kung saan nandoon yung kanyang mga kamag-anak. At doon lang siya allowed na kumuha ng kanyang mapapangasawa. Okay? Kasi yung culture ng mga Kanaan ay talagang pagan, ungodly talaga. So doon lang siya sa mga kamag-anak niya, at least meron silang certain values na maayos kaysa doon sa mga Canaanites. Okay, so sila Abraham, Isaac at Jacob, sila po yung tinatawag na mga patriarka. At si Jacob ay diyan nag-umpisa yung bansang Israel sa kanyang 12 anak. So itong mga taong ito they played a very significant role sa birth ng nation of Israel, especially sa paglitaw ng ating Panginoong Hesukristo. So dyan, sila po yung mga pinili ng Panginoon. Of course, sila noong mga panahon na yon, wala silang alam. Bagamat meron silang mga hint, no? Sinabi ng Panginoon, I will bless you, I will multiply you. Pero hindi pa talaga malinaw sa kanila kung papaano at kanino lilitaw yung Mesaya. Okay, so etong mga taong ito, kung inaakala ninyo na kaya sila pinili ng Diyos ay dahil sila ay mga great men or kaya sila ay mga righteous men, nagkakamali po kayo. Ito po mga taong ito ay tulad lang din natin. May mga weaknesses, may mga failures, at nagkakasala rin na tulad natin. So, kaya sila pinili ng Panginoon ay hindi dahil sa sila ay righteous, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Yun po yung pinakamagandang makikita po natin dito. Kasi sa istorya nating pag-uusapan, makakakita kayo ng punong-puno ng masalimuot na kwento na hindi magandang tularan at hindi yun para na sa panahon natin ngayon. It was written, nangyari yun, para ipakita ng Panginoon yung kanyang faithfulness in the midst of these sinful men. Si God ay faithful sa kanyang mga salita. He accomplished His words, His promises. At makikita nyo rito kung gaano kalawak yung habag ng Diyos, yung kanyang patience, yung kanyang long-suffering, na despite ng mga failures ng mga taong ito, hindi yun ang basis ng kanyang pagpapala at habag. Parang tayo rin. Hindi yung mga gawaan natin ang basis. Hindi tayo pinili ng Panginoon dahil tayo matuwid. Actually, wicked nga tayo eh. Kaya tayo pinili ng Panginoon. Yun ay nagpapakita ng kanyang habag. Hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Makikita nyo rin sa may kwentong ito, si God, He's a God of justice. Paano niya binivindicate yung mga naaapi? Executing justice. So, ayan po ang makikita po natin. Mga failure po mga taong ito. Okay? Si Abraham, for fear, naalala ninyo, nung sila ay napunta sa Egypt, at saka ganun din sa may land ng mga Philistines, ibinigay niya si Sarah bilang wife, di ba, sa takot niya. At ginaya din yun ni Isaac nung sila napunta doon sa may Gerar. Binigay niya rin yung asawa niya for fear. Kasi pag yung asawa mo, maganda, kukunin ng hari eh. Kahit na matatanda na sila noon. Pero kita mo paano si God pinipreserve yung kailang lahi na huwag makukontaminate. Nandoon si God sa kalagitnaan ng lahat ng mga kwentong ito. Okay? At si Isaac, nakita po natin sa mga previous na pag-aaral natin na nung kanyang latter part ng kanyang buhay
ay blinded na siya, hindi lamang physically, pati spiritually. Blinded na siya ng kanyang favoritism sa kanyang panganay na si Esau. And about to besto. So nakikita ninyo, no, may mga failures sila. Si Jacob ay isang pangalan niya pa lamang, supplanter. Jacob, ay ibig sabihin ng Jacob supplanter, deceiver. So nakita po naman natin, may participation talaga siya doon sa may, bagamat yung nanay niya ang nag-orchestrate kung paano dadayaan yung tatay nila. Pero nakita po natin doon, no, na si God pa rin, despite, alala niyo yung sinasabi sa Romans chapter 8 na, all things work together for good to them who love God and called for His purpose. Nagwo-work out pa rin, despite ang napakarami mga failures sa buhay natin. Minsan magmuni-muni tayo sa buhay natin. Kung si God, malupit talaga, pinuksa niya na sana tayo, pero hindi ganun Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo, pero laging tatandaan, hindi dahil sa tayo ay mabubuting mga tao. It is because of His faithfulness. It is because of His patience. His long suffering toward us. Hanggang sa ma-fulfill, hanggang sa makumpleto ang lahat ng kanyang pangako. Hindi lamang sa mga taong ito, magpahanggang ngayon sa atin. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, pagtsatsagaan tayo ng Panginoon. Yan ang katotohanan. Kasi naalala ko kasi yung, nung kami po ay tumira noon sa may sentro, kasi, naiwan doon yung isang libro, maliit, ganyan lang kalit na libro, ganyan kakapal. Maliit lang siya. Legion of Mary. Legion of Mary. Binasa ko kasi interested akong basahin yung libro na yun kasi hindi ko pa alam kung ano yung Legion of Mary. So binasa ko siya para maintindihan ko ano ba itong doktrina na to na ginawa nila. Talagang entirely wala sa may Bible. Trying to preserve na si Jesus, dahil si Jesus ay Diyos, dapat si Mary Diyos din. Kasi nga Mother of God ang complaint nila So kung si Mary ay Diyos, dapat yung nanay niya Diyos din. Dapat yung lola niya ganun, no? They are trying to make a beautiful story about Mary na para palabasin nila na banal yung lahi ni Jesus. Wrong! Hindi po ganun ang kwento ng Bible. Dito pa lamang kitang-kita ninyo, they are stories of sinful men. Pinili ng Diyos ang lahing masasamang ito para lumitaw ang Mesaya. Lalo na pag pinag-aralan natin mga anak ni Jacob, yung 12 sons of Jacob, nako, mga murderer. Magulo, masalimuot. And yet, sabi ko nga sa inyo kayo na hindi dahil sa kanila, kaya sila pinili ng Panginoon. It is because of His faithfulness. Yan ang lagi po natin titignan sa kasaysayan. Okay? Gaya ng sabi ng Bible, there is none righteous, not even one. Kasi ang lahat, the whole human race, ay bumagsak sa kasalanan. Including these people. Amen. There is none who understands. There is none who seeks for God. Bagamat religious tayo mga tao. Pero we don't know God until the time na si God ang mismong nagpakilala sa atin dahil sa kanyang habag sa atin. At ang sabi pa ng Romans chapter 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala kahit isa man. Mula kay Adan, hanggang ngayon sa atin, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, walang taong karapat-dapat. Si Jesus lang ang tanging tao na hindi nagkasala, kaya nga siya ay unique. Yung righteousness niya ay nai-impute sa atin dahil sa habag ng Diyos. Hindi tayo, walang isa man sa ating righteous, sabi rito, si Christ ang righteousness natin. Si Abraham, ginawa siyang righteous ng Diyos dahil ba siya ay pinili ng Panginoon? No. Kitang-kita natin sa may kwento ni Abraham kung papaano si God ipinakita niya na yung righteousness ay
binestow niya kay Abraham. Kaya siya naging matuwid. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, no, ang story ni Jacob sa Haran at saka sa kanyang uncle, yung kapatid ng kanyang nanay na si Rebecca, is a mixed story of love. So mamaya pag-uusapan natin yung love story ni Jacob. Hindi lamang love story, kundi buhay na punong-puno ng deceit, rivalry, competition, and self-reliance. Parang tayo din. Minsan nakala natin sa pagpupursige natin, na-obtain natin yung favor ng Diyos. Matagal pa natin bago ma-realize na talaga kung gaano kalawak lang talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. In the midst of it, a faithful God who is slow to anger, abounding in His loving kindness, waiting patiently for the fulfillment of all His promises, despite of their sins and wickedness and weaknesses. So tayo mga kapatid, and this, especially these people, ay tinawag ng Panginoon and He allows them to participate in the accomplishment of His words. Sino tayo? Kung tutusin, hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos eh. Yan yung tinatawag na the aseity of God. Ang Diyos na ating sinasamba, the God of the Bible, is a God na walang pangangailangan. And yet, He calls us to participate in the propagation of His kingdom. Hindi nangangahulugan na dahil tayo ay great contributor kaya tayo tinawag ng Panginoon. Hindi. Inalaw niya tayo by His grace. Amen? So yung ating ginagampanan mga kapatid, ay napakaliit lamang na bagay. Napakaliit na bagay compared sa inheritance na ating tatanggapin sa Panginoon. So truth, sa pamamagitan ng buhay ng mga taong ito, ay unti-unting ina-unveil ng Diyos yung kanyang eternal purpose. In different times and seasons, na-unfold unti-unti si Jesus at ang kanyang mga gawa. Okay? So that is the point of the whole story ng mga patriarka. Gaya sabi nga sa may New Testament, sabi ni Apostle Paul, for by grace you have been saved. Tatandaan ninyo, ang good works is not the cause of our salvation, but it is the effect of salvation. Gaya na sinasabi rito, tayo daw ay naligtas dahil sa habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob niya rin sa atin. Kasi yung faith natin distorted din. And not of yourselves. It is the gift of God. Lahat sa buhay natin ay regalo ng Diyos. Ang pananampalataya, ang pagkaka-open ng mata natin, yung paglapit natin, yung pag-obey natin, lahat ng ito ay regalo ng Diyos sa atin, walang kahit isa man na galing sa atin. Not as a result of your works, so that no one should boast. Kaya nga sabi ng Jeremiah 9, thus saith the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches, but let him who boasts boast of this, that he understands and knows me. Yan ang ipinagyayabang natin. Yung nakikilala natin ng Diyos at nauunawaan natin kung gaano kalawak yung kanyang pag-ibig. That I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth. For I delight in these things, declares the Lord. So let's now proceed sa buhay ni Jacob sa Haran.
So ito po yung map at dito po siya galing, pumunta po siya doon sa Haran. Ito po ay southern part ng Syria ngayon. At very significant po yung journey niya na yan. At somewhere here, na-meet niya yung sa Bethel, ang Panginoon, yung Jacob's Ladder na pinag-aralan natin na nakaraan. So finally, sa kanyang pagpunta, nakarating siya sa may sa Haran. At nagtanong-tanong siya sa mga, may na-meet siya ng mga shepherds sa may well. At yung well na yon ay merong takip na bato. Medyo may kabigatan din. Siyempre, bato yun, ano? Kinakailangan pa ng maraming mga shepherds para tulong-tulong sila, naghihintayan pa sila para ma-move nila yung bato, yung covering. Of course, para ma-preserve yung kalinisan ng tubig, and at the same time, kasi nasa disyerto yon, yung wag mag-evaporate. Okay? So, nagtanong-tanong siya doon, at sabi, kilala namin. Kilala namin yung si Laban, si Laban kasi actually, kapatid siya nung, uncle siya ni Jacob, kasi kapatid siya ng nanay niya. So yung tatay nila ay si Bethuel, pamangkin ni Abraham. Yung tatay ni Bethuel, si Nahor, kapatid ni Abraham. Okay. So sila ay mga anak ng kapatid ni Abraham through Nahor. May isa pang kapatid si Abraham, si nakalimutan ko yung pangalan niya. Na yun naman ang tatay ni Lot na kanyang pamangkin. So tatlo lang yung kapatid ni Abraham. So ibig sabihin magkakamag-anak sila. At doon lang sila allowed na kukuha ng kanilang mapapangasawa based on the law na umiiral noon sa kanila. There's nothing wrong about it kasi culture nila yon. To preserve yung kailang mga morality, to preserve yung kailang mga inheritance, to preserve yung kailang moral ascendancy whatsoever na ano. Kaya very strict sila doon na doon lang kukuha ng mapapangasawa at allowed pa yon noon. Ang tawag sa batas na yon ay Hurrian Law na umiiral sa Mesopotamia. Hurrian Law. So, there's nothing wrong doon sa ano na yon. So, yung pag-aasawa sa nearest relative o sa first degree cousin, ipinagbawal na lang 500 years later nung na-codified na yung law through Moses. Okay? Pero nung panahong ito, hindi pa ganoon kasi nasa period pa lamang sila ng tinatawag na multiplication. So, nung nagtanong si Jacob sa mga shepherds, kasi naghihintayan sila para ma-remove yung cover na bato, siya namang dating ni Rachel, na anak ni Bethuel. Yan na siya. Shepherd din pala siya. Shepherdess si Jacob. So, laglag talaga pa nga ni Jacob. Nakita niya si Rachel. Ganda siguro, supermodel Ganda, talaga na in love talaga siya. Biruin mo ba naman, siya mag-isa na itulak niya yung cover na bato? Doon maghihintayan pa sila doon para i-cover. Siya mag-isa pagmamadali. Kasi nakita siya, madali na siyang gano'n. Binuksan niyang gano'n. Okay, so, nung nakita niya si Rachel, syempre, sumugod ka, niyakap niya, hinalikan niya kaagad. O walang masama po doon, walang mali siya doon kasi greetings yun sa Middle East, no? Kamag-anak, kinikis nila. Magpahanggang ngayon yung mga Muslim, di ba? Kinikis nila yung mga kamag-anak o kahit na mga kaibigan, lalaki, babae sa babae. Pero sa family, walang mali siya doon. There's nothing untoward doon sa actions na yon. So, tuwang-tuwa, anak ako ni Rebecca. Ganon-ganon. So, masaya sila, punta sila sa may bahay ng tatay niya. And then, finally, sabi ng tatay niya na si Laban, uncle niya, sabi niya, surely you are bone of my flesh. You are my bone and my flesh. So, stayed with me for a month. So, nag-stay muna siya doon, isang buwan. Siyempre, para magkakilala sila ng husto. And then finally, nag-usap sila. Kasi nakakitaan sa loob ng isang buwan na yon,
ng pag-stay ni Jacob sa kanila, na-observe ni Laban na potensyal ang taong ito. Marunong sa buhay. So, at since na meron siyang intention na mag-stay doon, at alam nila kasi yon, kaya siya nagpunta doon at kukuha ng papangasawa. So ngayon, nag-usap sila, sabi ni Laban kay Jacob, "Because you are my relative, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what shall your wages be?" Okay, ito ang sagot niya. So, si Laban ay meron siyang 2 anak. Si Leah, yung panganay, at ang bunso ay si Rachel, yung napupusuan ni Jacob. Ang sabi sa may verse 17, Leah's eyes were weak. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin nun. Mapungay ba yung mata niya? May matay kasi na ganyan yung pungay na tawag. Malabo ba mata niya? May defect ba sa mata niya? Walang sinasabing ganon. But sinabi lang, kaya ayaw sa kanya ni Jacob kasi may ano siya sa mata. Pero si Rachel ay supermodel. Laglag talaga ang panga talaga ni Jacob. Talagang yung tibok ng puso niya, alam mo, nakita sa may cartoons na gumaganon. Okay, so, okay. Ngayon, kustumbre nung panahong iyon na kapag ikaw ay mag-aasawa, merong dowry. Alam niyo ba yung dowry? Dito sa Mindanao, meron pang ganun sa mga Muslim countries, may dowry sila. Dowry, no? Minsan sa atin ngayon, baka na lang yata o kalabaw na lang yata dito sa Mindanao. May nakausap akong ganun eh. Pero noon, hindi ganun nung unang panahon. Ngayon, nung mapapangasawa noon, si Isaac pa lamang, sinugo niya ni Abraham yung kanyang servant na si Eliezer. Dito rin, nung buhay pa yung tatay ni Laban noon, si Bethuel, sinugo niya para mapangasawa yung si Rebecca, yung kapatid ni Laban. Talaga namang napaka-lavish. Napaka-lavish yung ito po yung sa may balikan po natin Genesis 24. Lavish gift talaga. Mga articles, mga jewelries, gold and silver, ang dami. Sabi nga rito sa may chapter 24, when Abraham's servant heard their words, he bowed himself to the ground before the Lord. The servant brought out articles of silver and articles of gold and garments and gave to Rebekah. So nakita nila yon. Meron pa kay Laban, sa kapatid niya, meron pa sa nanay nila nung buhay pa. So ang daming regalo. Sobra-sobra yung nag-uumapaw yung riches na ibinigay na dowry kay Rebecca. Siyempre, alam ni Laban yung kapatid niya yun eh. Isa siya sa sumalubong doon kay Eliezer noon. Then ngayon, ito si Jacob, apo, niisip niya mayaman. Talagang mayaman naman talaga sila Abraham eh. Kaso, alam naman si Jacob, tumakas. Di ba? Pumunta siya doon empty-handed. So, ine-expect siya na sa puso ni Laban yun. Si Laban, tuso eh. Medyo may pagdating sa pera. Tuso ito. Siyempre, sa isip niya, mayaman ito eh, bakit wala ng ano? So, kaya, ang tanong doon, impliedly, anong dowry ang ibibigay mo? Papangasawa mo yung anak ko. Kasi alam naman nila, talagang sila lang naman, batas nila yun eh. Doon sila kukuha ng papangasawa. So, ang sinabi ni Jacob, ganito, now, Jacob loved Rachel and he said, I will serve for 7 years for your younger daughter, Rachel. Laban said, wow, what a deal. Alam niyo kung bakit? Bakit favorable kay Laban yung proposal? Kasi galing naman kay Jacob eh. Yung proposal na magsiserve siya for 7 years. Ang computation, sa Jewish custom, nung time na to, ang dowry, ayon sa Jewish law noon, ay 50 shekels lang. 50 shekels lang. Ngayon, iyon ay katumbas lamang ng
almost 3 years lang na trabaho. Kasi ang monthly nila noon ay 1.5 shekels a month ang sahod nila. So in almost mga 2.8 months, mababayaran niya na yung 50 shekels. Pero yung proposal ni Jacob ay, doble-doble, tiba-tiba si Laban. Tumaginting yung mata ni Laban. Okay, that's good. It's better that I give her to you and then to give that to another man. Stay with me. Di ba? Kasi favorable nga naman yung deal eh. Lahat ng buong buhay doon, favorable lagi kay Laban. Tuso si Laban. Tusong tao yan. Okay. So ngayon, pero hindi pa alam ni Jacob na tuso itong biyena niya. Hindi niya alam na kung siya ay deceiver, si Jacob, mas worse na deceiver ito. At makikita niya sa kwentong yan. Okay. So ngayon, so nagtrabaho si Jacob. Yung dowry nga pala, for your information mga kapatid, supposedly hindi mapupunta kay Laban. Safekeeping lang. Itatago lang yun ng tatay niya in case na mabalo yung anak niya, ibibigay niya yun sa kanya. Pero nung umalis sila, yung mga anak niya doon, hindi niya binigay. Tuso kasi talaga eh. Tuso si Laban. So, yumaman talaga siya kay Jacob. Okay. So ngayon, sabi nga ng kwento, ang bilis ng yung 7 years na yon, sa tindi ng pag-ibig niya kay Rachel, talagang parang isang linggo lang. Yung parang, alam yung kanta na isang linggong pag-ibig, parang ganun lang. Talagang binuno. Kasi in love talaga siya kay Rachel eh. Okay. Makita nyo unang-unang gaano katinding deceiver si Laban. Okay. Tapos na yung 7 years. Okay. Magkaroon muna ng kasalan. Nagpatawag ng paano siya. Handa. Mayaman din si Laban eh. Nagpahanda siya, mag-feast, tinatawag. So, of course, merong wedding ceremony yan. Sa kanila kasi ganito, ang wedding ceremony, actually, sa Jewish custom kasi ganito yan. Sa araw ng kasal, dapat sana, yung mga magulang ng lalaki, with all his consorts, magpo-procession sila papunta sa bahay ng babae. Saka nila kukunin yung gano'n, yung saka dadalhin sa priest para ikasal sila. May procession pa yan eh. May seremonya pa yan actually. Meron pang coronation. Yung babae, kinukoronahan na sa bahay. Yung tatay, kinukoronahan na sa bahay din. So bago sunduin. Ganon. Doon, actually yung kasal natin parang shortcut na lang na mga ganong idea eh. Tapos pagdating doon, merong exchange ng dowry yan. So may dowry yung lalaki, may dowry din ng babae, mag-exchange gifts na during the ceremony, tapos yung mga exchange ng vows nila, ganon. Tapos nun, ang kasal ay hindi matatapos kasi 7 days, 1 week ang kailang celebration. Pero sa may first day, magaganap yung ceremony. Hindi matatapos yung kasal hanggat hindi sila magtatalik sa gabi. Yun yung ultimate test. Pwede pang mag-back out si Jacob doon kung may makikitang deceit. So kinakailangan yung night nila, yung first night nila, doon magkakaalaman kung talagang sila ba talaga ayon sa batas nila. So ngayon, okay, so ito yung kung gano'ng katuso ang tatay niya. Sige. Ano ka muna? So, give my wife, for my time is completed that I may go to her. Okay, so ang ginawa ng biyena niya, naghanda ng feast. Pinatawag lahat ng mga bisita. Nilasing si Jacob. Nilasing niya. Siyempre, wala na. Groggy talaga Kasi ganito yung sumunod na eksena. Nung gabi na, ito, very crucial ito sa marriage. Kasi dito naman, madedetermine kung talagang sila talaga. So ngayon, madilim. Ang kapal ng veil si Leah ang binigay, yung panganay. Hindi si Rachel. So, now in the evening, he took his daughter Leah and brought her to him. And Jacob went into her
Laban also gave his maid Silpha to make his daughter Leah as a maid or servant. Then it came about in the morning that, behold, it was Leah and not Rachel. Tanong ko nga dyan, nung pinag-aaralan ko to, hindi ba alam ni Leah yon? Hindi ba alam ni Rachel yon? Siguro sa sobrang taas ng kailang regard sa kailang tatay, mataas kasi ang honor nila sa mga parents nila. Plus, manipulative pa yung tatay nila, na-manage niya na maging tumahimik kayo basta ganito. Ganito, para yan sa kabutihan ninyo, basta sumunod lang kayo sa mga ganito. Siguro napasunod niya yung mga anak niya. Tapos, siyempre, galit na galit si Jacob. Kaso, tapos na yung kasal eh. Hindi siya nag-complain nung gabi. Bakit hindi siya nag-complain? Panigurado, lasing na lasing yun. Naka-veil pa. Madilim pa. Na-consummate, kumbaga yung wedding, natapos, kinabukasan nalaman na si Leah pala yung katabi niya nung maliwanag na. It was Leah. So ngayon, nag-complain niya sa kanyang biyenan. What is this that you have done to me? Was it not for Rachel that I served you for 7 years? Why then you have deceived me? Tingnan niyo yung sagot ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, ni Laban, it is not our practice in our place, Mesopotamian it is not the practice in our place to marry off the younger before the firstborn. Alam mo naman pala, ba't di mo sinabi, may 7 years? So, ibig sabihin talagang planned. Plano niya na talaga yon kasi nakita niya yung abilidad ni Jacob Potential asset niya si Jacob Magaling, masipag. Yumayaman siya kay Jacob. So ngayon, gano'n naman pala Bakit hindi niya kasi, siyempre pag sinabi niya naman yung totoo, siyempre hindi niya, ayaw niya naman kay Leah. Si Raquel talagang gusto niya. Diba? Tuso talaga Talagang it was planned. It is premeditated. Sabi niya, okay, gawa tayo ng panibagong deal. Huwag ka mag-alala, mapapasayo din si Rachel. Pero, tapusin muna natin tong week na to ng wedding ceremony. Tapusin natin ng 1 week. After 1 week, ibibigay ko na si Rachel. Pero, magkatrabaho ka sa akin ng another 7 years. Kita niyo kung gaano ka deceiver. Di ba? Schemer talaga Kung schemer siya, yung schemer itong biyena niya. So, in a sense, parang, sige, yan Kaya diyan mo makikita si God, a God of justice din Pag tyrant ka, pag cruel ka, padadalang ka ni God na mas cruel sa'yo. Ito, mas deceiver ang pinadala ng Panginoon Si God kasi vindicator din Para maranasan mo kung ano yung pain. Yung ikaw nandaya ka, dadayain ka rin. Paparano sa'yo ng Panginoon yung feeling na yun. So, and then after that, so natapos siya yung a week na yon, then finally, binigay naman talaga ni Laban na si Rachel. So, kinasal na sila, double wedding. Nagkaroon ng double wedding. Sa atin pa naman, may batas tayo na wag sukob sa taon Pag magkapatid, kakasal. Ito, isang linggo lang pagitan, dalawa yung napangasawa niya. Di ba? So, nakumpleto na. And happily ever after. Laban also gave his maid, his servant, Bilhah. So yung servant ni Leah ay si Silpha, yung servant naman ni Rachel ay si Bilhah. So Jacob went into Rachel also, and indeed he loved Rachel more than Leah, so he served with Laban for another 7 years. Sa tindi ng pagmamahal niya at pag-ibig niya kay, yung kanyang pagsinta. Talagang lahat, harangan man ng mga sibat. Talagang ina-accomplish ni Jacob ang lahat. Ngayon, eto na. Ito na yung start ng nation ng Israel.
Of course, nung time na yun, wala silang kalam-alam na magiging bansa, bagamat may promise ng Panginoon, I will make you a great nation. Pero hindi pa nila na-assimilate yun eh. Sila, nakatingin lang sila sa mga individual na istorya nila ng buhay. Parang tayo, nakatingin tayo sa individual na istorya ng buhay natin. Akala nga natin ang buhay umiikot sa buhay lang natin eh. Akala nga natin sigad umiikot lang sa may buhay mo eh. Ganyan tayo kasi self-centered being tayo. Pero makikita natin dito, despite ang napakamakasalimuot ng mga kwento, lalo na po yung mga susunod ng kabanata, si God is a faithful God. Nanonood sa atin. Pinapanood niya, paano niya i-accomplish yung kanyang mga salita sa likod ng mga makasalanang mga taong ito. So, yung susunod na kwento ay kwento ng competitive animosity ng magkapatid. Siyempre, dalawa asawa mo, magkaribal yan, mag-aagawan yan sa affection. At kitang-kita niyo sa may kwentong ito. Okay, so, eto na, verse 31. Now the Lord saw, siyempre hindi niya mahal si Rachel. Ay, si Leah. He is partial to Rachel. Ramdam na ramdam ni Leah yun, na hindi siya mahal. Talagang lahat ng affection na kay Rachel. Pero kita mo, di ba parang ganun din tayo. Tayo rin may mga kanya-kanya tayo sentimento sa buhay eh. May mga pinagdadaanan tayo. Hindi ka ba nakikita ng Panginoon? Yung mga sufferings na dinadaanan mo? Dito makita natin yung kwentong ito eh. Si Leah was unloved. And yet, ano ang sabi ng scripture? Now the Lord saw that Leah was unloved. And He opened her womb. But Rachel, yung mahal ni Jacob, was barren. Leah conceived and bore a son and named him Reuben, for she said, because the Lord has seen my affliction. Ngayon, mag-pause muna tayo. Ito ay kwento ni Leah. How about you? Hindi ba kayo nakikita ng Panginoon sa mga panahon na kayo namimighati? Nung mga panahon na kayo naghihinagpis? Of course, ang Panginoon nakikita niya lahat. He's a just God. Kaya lang si God, nag-a-act siya, hindi yun sa may kalendaryo natin. Nag-a-act si God sa kanyang time. Kung kailan niya execute yung kanyang justice. Kasi ang Diyos natin is a God of justice. Katulad dito, walang affection si Jacob kay Leah. Kasi hindi naman wala siyang affection kay Leah. Pero ang Diyos, alam niya yon. Ang kwento is beyond sa story nila. Si God ang nag-ordain ng lahat ng bagay. Okay. And then, nag-conceive uli siya at nagkaanak uli ng lalaki. Sabi niya naman for the second time, because the Lord has heard that I am unloved. Kaya pinangalanan niya yung kanyang anak na si Simeon. Nagbuntis uli siya. And this time, sabi niya, my husband will become attached to me. So nakita mo yun, no? Umiikot yung kailang mga buhay sa kanilang sariling perspective. Pero si God, ina-accomplish niya yung kanyang eternal purpose. Si God nagbibuild ng nation through them. Pero sila, akala nila, sila lang yun. Competition. Ngayon, mapapansin na ako ng asawa ko kasi 3 na yung anak ko sa kanya. Because I have born him 3 sons. So pinangalanan niya yung Levi. Wala nga ka-idea na si Leah, na si Levi, pinili ng Diyos yung tribe na yan para maging priest. Hindi alam niya. Ang alam niya lang nung time na yun na naging anak niya na competition lang eh. Nakita niyo yung plan ng Panginoon sa buhay natin. Tayo minsan, pag nasasaktan tayo, doon tayo nakatingin, nakafocus sa mga pains natin. Pero hindi mo nakikita yung grand plan ng Panginoon in the future. Amen po ba? So nawa makatulong, mag-reflect tayo sa mga, si God kasi He's a God of justice. Alam niya exactly yung lahat ng pains natin. And she conceived again. 4 na.
And this time, I will praise the Lord. Pinangalanan niyang Judah. Oh, sino alam ba ni Leah na si Judah? Si Judah, ayan ay kingly tribe. Diyan lumitaw si King David. Diyan lumitaw si Jesus Christ. Yung tribe na yan. Yan yung pinili ng Panginoon. Hindi niya alam yun noong time na yun. Ang alam niya lang, tagumpay ako, talagang tiba-tiba ako, 4 na yung anak ko. Yung kapatid ko, baog. Ay, dalang ano niya eh. Ganun talaga ang sinful man mag-isip. So ngayon, siyempre naka-4 na yun si Leah, si Rachel, wala. Nag-complain ngayon siya. Sabi niya, Jacob, bigay mo ako ng anak ngayon din. Kung di mo papakamatay ako. Hindi naman papakamatay. Mahamatay ako. Kasi siyempre siya, reproach niya yun eh. Pagbaog ka kasi, kahihiyan yun sa kanila. Mabuti pang mamatay talaga ako kung di mo bibigyan ng anak. Sabi naman ni Jacob, bakit? Diyos ba ako? Ako ba may hawak ako ba may kapangyarihan na mag-open ng womb mo? So sabi niya ganon. Okay. O, ito na lang. Yung may servant ko si Bilha, siya na lang sipingan mo para sa akin. Allowed yun sa kanila eh. Sa Hurrian law. Accepted nila yun. Si Sarah, ganoon din ang ginawa niya noon. Eh, sa atin, hindi na po pwede yun. Huwag niyo gagawin yun ngayon, ha? Huwag niyo ipapayo yan ngayon. Hindi na umiiral sa ating Hurrian law. Dito, ang umiiral na batas sa atin, holy law. Sa kanila, allowed yun. So, yung magkaanak man yung servant nila, kasi property nila yon, sa kanila yung credit. So, yung anak na yon ay kanila. Sige, ito si Bilha, sipingan mo siya para magkaanak ako sa kanya. And then, nagkaanak nga siya. Ang sabi ni Rachel, God has vindicated me. Yun tingin niya sa sarili niya. Pero hindi nakikita na si God ang nagpaplano ng lahat. Si God ang nag-open, nagbigay ng lahat ng iyon. Okay? God has vindicated me, kaya tinawag siyang done. Ngayon, ito na. Nagbuntis uli si Bilha, yung servant ni Rachel. Pangalawa. At ang sabi niya, with the mighty wrestling, I have wrestled with my sister, and I am the champion. Diyan nabuo yung kantang, We Are the Champion. World Wrestling Confederation, diyan inspiration nila. Wrestling! Kaya tinawag na Naphtali. Ngayon, so, 4 na anak ni Leah. Tapos 2 sa servant ni Rachel. Nagkaroon ng idea si Leah. O nga, bakit di ko bigay ang servant ko rin para, kasi binigay niya rin yung kanyang servant na si Silpa. Ngayon, nagkaanak naman si Jacob kay Silpa. Tapos ang tawag niya doon sa kanya, how fortunate I am. Kaya pinangalanan niya yung kanyang anak na God. May sasabihin ako sa inyo sikreto. Yan ang secret name ni Sister Nancy. Fortune ang pangalan ni Sister Nancy, totoo niyang pangalan. Okay. Kaya God ang secret name natin, sister, ha? Tayo nakakalam niyan. Biblical name. Okay. Leah's maid Silpa bore Jacob a second son. And Leah said, happy am I, for women will call me happy. So she named him Asher. So at this point, 8 na ang anak ni Jacob. 4 kay Leah, 2 tagdilawa yung kanilang mga servants. How about Rachel? Baog na si Rachel eh. So ngayon, nagkaroon ng bargaining agreement. One time, itong si Reuben, yung panganay ni Leah, nakakita siya ng mandrake. Bunga ng mandrake. May pamahiin niyang kasi mandrake na yan eh. Actually, ginagamit yan ng mga witchcraft. Pero yung ano na yan, meron sila kasing superstitious belief na itong mandrake na to nakakapag cure ng para kung baog ka, makakaanak ka. Meron silang paniniwalang ganon. Parang tayo din may mga pamahiin din tayo, sila din ganon din. Galing Mesopotamia yan eh. So ngayon, nung nakita ni Leah, desperate siya na magkaanak, nakita niya yung mandrakes,
Bigay mo sa akin yan, sabi niya kay Leah. Si Rachel, bigay mo sa akin yan. And then, ang sabi ni Leah, is it a small thing for you to take my husband and now you take my son's mandrake also? Sabi ni Rachel, okay, let's have a deal. Ngayong gabi, matutulog yung asawa natin sa'yo. Matutulog yung asawa natin sa'yo. Basta bigyan mo lang ako ng mandrake. Oh, grabe, ano yung mga deal nila, no? Sinful men eh. Sinful men. And yet, God is merciful. So, si Jacob, nung umuwi siya, sa akin ka ngayon matutulog, sabi ni Leah. Nagkaroon kami ng deal ng kapatid ko. Binigay ko yung mandrake sa kanya, kaya sa akin ka matutulog. Kaya ngayon, nung gabi ngayon, nagbuga. Nagkaanak si Leah, kasi huminto na yung kanyang panganak eh. Nagbuntis uli siya for a fifth son. Ngayon, God has given me my wages because I have gave my name to my husband. Kaya pinangalanan niyang Issachar. Okay. So ngayon, nagbuntis uli si Leah. Pang-anim na. Plus yung dalawa niya doon sa kanyang servant. And then ang sabi niya, God has endowed me with a good gift. Now my husband will dwell with me. So nakita nyo yung nagre-revolve lang yung kailang buhay doon sa kanilang mga sarili. They don't see the grand plan of God. Because I have borne him 6 sons. So pinangalanan niyang Zebulun. Pero nagkaanak din siya ng babae. Kaya lang sa counting kasi ang babae noon hindi counted sa kanilang genealogy. Si Dinah. So 12 tribes. And then, eto, si Rachel na. Siyempre, 8 na yung tutusin, 8 na yung anak ni Leah eh. 6 galing sa kanya at 2 sa kanyang servant. Ngayon, and God remembered Rachel. Nakita niyo mga kapatid, si God ang nag-open ng womb. Minsan tayo nagko-complain tayo eh. Lalo na yung mga bagong kasal, ba't wala pa kaming anak? Saan katampo tayo sa Panginoon? Nakakalimutan natin na si God ang may kapangyarihan sa womb. Ang anak, sabi sa may Psalms, it is a God's gift. Amen? Ito, kitang-kita natin, si God ang author. Siya ang may kapangyarihan. He is sovereign over sa mga anak natin. So, naalala ng Diyos si Rachel, and God gave heed to her and opened her womb. So she conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach. And she named him Joseph. Kilala niyo si Joseph, di ba? Ito yung pinagselosa ng 10 niyang kapatid na ibinenta sa Egypt, na naging slave, na naging governor sa Egypt. Pag-uusapan din po natin yan sa sunod ng mga panahon. May the Lord give me another son. At this point, lahat ng total na anak ni Jacob is 11 na. Ang bunso si Benjamin, wala pa. So, si Benjamin ay ipinanganak, medyo malayo-layo kasi chapter 34 na eh, at chapter 35 na. Chapter 30 lang yung pinanganak si Joseph. So, at dito na namatay si Rachel. Pang-12 anak ni Jacob. And they journeyed from Bethel, and when there was still some distance to go to Ephrath, Rachel began to give birth, and she suffered severe labor. When she was in severe labor, the midwife said to her, "Do not fear, for now you have another son." And it came about as her soul was departing. Ang hirap siguro, no, nung kanyang panganak, talagang very painful. Ikamamatay niya na, and then, for she died. And she named him, bago siya malagutan ng hininga, Benoni. Ang ibig sabihin ng Benoni, son of my sorrow. Pero pinalitan ito ng tatay niya, si Jacob, ginawa niyang Benjamin, kasi ang pangit nga naman ng pangalan, no? Son of my sorrow. Ginawa niyang Benjamin, na ang ibig sabihin, son of my right hand. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. Jacob set up an altar over her grave,
that is the pillar of Rachel's grave to this day. So kung titignan po natin mga kapatid ang kwento nito, masalimuot ang kailang mga rivalry, masalimuot ang kailang mga competitions, mga self-centered people, mga tao na hindi na nakikita paano ang Diyos, ang plano ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So nandoon ang mga envy, nandoon ang mga fighting, and yet si God ay a faithful God who keeps on fulfilling all His promises to His father Abraham na ang pangako ng Diyos, I will make you a great nation. So a nation was born. Okay? So, ipinanganak na yung 12 anak ni Jacob na naging 12 tribes of Israel. So, this is the summary. Si Jacob, si Leah, si Silpa, yung servant niya, si Rachel, si Bilhah, yung servant niya. So, ito yung mga anak nila. 12 lahat except si Dinah na babae. So, a nation was born. Kung sila, nakatingin sila sa kanilang mga individual na buhay, tayo, we have to look beyond sa ating transcendent God. We are looking for a bigger picture, hindi lamang sa mga individual na buhay nila. Ang tatandaan po natin, ang Biblia, ang mga kwento doon is not about them. It's about God. A faithful God, a just God, a vindicating God. Yan ang makikita natin sa mga kwento ng kanilang mga buhay. So, despite ng mga craftiness, conflict, deception, and selfishness, lahat ng mga twists and turns, God is watching over them for the fulfillment of all His words. Executing justice, vindicating the innocent, showing mercy to the weak and to the helpless. Amen? So yung future ng mga batang ito, nakita na lang natin sa mga succeeding stories ng Genesis, kung papaano sila pinagpala ng Panginoon, papaano dumami, nagmultiply. Lahat ng promise ng Diyos kay Abraham, natupad at walang isa man na hindi natupad. Magpahanggang ngayon, nakikita niyo yung bansang Israel, matagal silang ipinatapon sa na-disperse yan yung tinatawag na diaspora. After nung time ng Roman Empire, nung na-destroy na ang Israel 70 AD, na-disperse na sila Na-disperse sila sa iba't ibang parts ng Europe. Binan sila ng Roman Empire na walang Hudyo na makakabalik doon sa land of Israel. So nagkalat sila sa buong Europe until 1946. Ilang libong taon. Noong mga panahong iyon, nakatira na yung mga Palestinians. Yung mga Palestinians ngayon, nagkiklaim, land namin to. Pero sila talaga ang originator nun. Sila talaga yun. Sa kailang binigay talaga ni God yun. Siyempre, war. Kaya yan yung war ngayon, yun andun pa rin yung bunga ng lahat ng iyan. Sino ang may-ari talaga ng lupa? And yet, makikita nyo, may nagkiklaim ng heirs. Pero merong true heir at meron ding false heir. Pero kitang-kita natin paano pinaprotektahan pa rin ng Panginoon ng Israel despite na wala sila sa faith sa ngayon. Kasi ang promise ng Diyos, babalikan niya ang Israel Kasi ni-reject nila ang Messiah. Pero babalikan sila ng Panginoon ayon sa kanyang mga promise sa may Romans. Kita mo yung preservation, yung divine preservation sa bansang iyan. Hindi sila nawala sa panahon ng diaspora. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila pinoprotect. Andun pa rin yung pag-ano ng Panginoon sa kanya, protection ng Diyos. So, Jacob's story clearly demonstrates the sovereignty and providence of God. Ang lahat ng pangyayari ay providence ng Diyos. Si God ang sovereign. Hindi yung mga kagustuhan ng mga tao na susunod.
kung ano yung kagustuhan ng Diyos, kung ano yung in-ordain niya, kung ano yung na-predestine niya, yun ang magaganap. At na-display din yung kanyang patience, yung long-suffering ng Diyos, yung kanyang grace, hanggang sa maging isa silang ganap na bansa. Pinagtiyagaan sila ng Diyos. At kung papaano rin tayo pinagtiyagaan ng Diyos, magpahanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Si God ang nagpipreserve sa atin by His divine calling. Amen? Ang ginagampanan lang natin, yung bahagi lang natin. At dapat doon sa may bahagi, sa kakarampot na ginagampanan natin sa kanyang kaharian, we must please God. We must glorify Him. Amen? So, His choice to bless is not based sa human standard, but based on His sovereign determination. Siya yun. Pag sinabi niyang pagpapalain kita, regardless ng anuman yung maging status mo, si God ang magpapala sa atin. Siya rin ang magtutuwid ng mga baku-baku nating pag-uugali. Amen? Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Ang dami nating palpak. Ang dami nating failures. Ang dami nating foolishness. Pero makita nyo naman, paano tayo pinagmamature ng Diyos. Pinagtsatsagaan niya tayo, sinishape niya tayo, yung behavior natin, yung faith natin, dinadirect niya tayo, pinagmamature niya tayo. Ganyan din ang ginawa niya sa mga taong iyan. Pinagpala niya sila, hindi dahil sa sila ay mabubuting mga tao, pinagpala niya sila dahil sa kanyang kagandahang loob. His choice to bless is based on His sovereign determination and predetermination, not on human standards or accomplishment. Kaya kung inaakala nyo mga kapatid yung mga ginagawa natin o yung mga contributions natin ay nakakapag-enhance ng ating reward sa Panginoon, nagkakamali kayo. We are just doing our part. Sufficient na si Christ ang ating portion. Sufficient na si Christ yung ating eternal reward sa heaven. Sufficient na yon. Yung riches ni Christ ay hindi pa natin lubusang naunawaan sa ngayon. Kulang yung ating pangunawa. Dahil sa pagkakabagsak sa kasalanan, hindi pa talaga natin na-figure out kung gaano kayaman yung si Christ sa buhay natin. Yung kapangyarihan niya at ano yung magagawa niya para sa atin. Hindi pa natin nakikita talaga yon. Yung treasure o yung pearl of great price, si God lang naman nagbibigay ng ability na makita mo yun eh. Yung nakikita natin sa ngayon ay kakarampot pa lamang. Pero eventually, bubuksan ng Diyos ang ating mga paningin. Makikita natin yung grandeur, yung splendor, yung riches, yung breadth, yung depth, yung height ng kayamanan na meron tayo kay Jesucristo. Sa ngayon, kulang pa yung ating pangunawa. That's why, ang sabi nga ni Apostle Paul, I pray that the Lord may open the eyes of your understanding, that you may see the greatness of the inheritance of God through Christ. Si Christ ang ultimate blessing ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay kila Abraham, kila Isaac, kila Jacob yung promise na yon. Sila yung mga naging kasangkapan ng Diyos para mailuwal si Kristo. The ultimate blessing ng Diyos sa sangkatauhan nakarating hanggang ngayon sa atin. We are blessed through Christ. And yet, we do not fully realize magpahanggang ngayon sa tindi ng ating kabulagan sa kasalanan. Amen? Hindi tayo magwakas. Remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things which have not been done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure.
calling a bird of prey from the east, and man of my purpose from a far country. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kahangahangang mga plano sa aming buhay. Tunay nga, O Lord, kami mga tao na kapos sa lahat ng bagay. We are insufficient by ourselves. Without your divine providence, without your Holy Spirit, hindi namin makikita kung gaano kayaman ang iyong pamana sa amin. Lord, by your mercy and your compassion, because of your eternal decree, you made us co-heirs with Christ. At ang katotohanan ito, O Lord, inaamin po namin na hindi pa lubusang nagsisink in sa aming puso't isipan. Lord, we pray that you open our eyes, the eyes of our understanding, so that we may see the riches, because in Him are hidden all the treasure of all wisdom and knowledge in Christ Jesus our Lord. Panginoon, reveal to us kung gaano kayaman, kung gaano katingkad, kung gaano kalawak si Christ, yung blessings na intended mo para sa aming lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Bless us, O Lord, and give us understanding that we may know you and mga bagay na inihanda mo before the foundation of the world. Salamat, Panginoon, that you have invited us to your kingdom. At Panginoon, thank you for giving us the Holy Spirit who enabled us, Father God, to see and to enter into your kingdom. Bless your people, O Lord God, through this word, and we magnify your name. In Jesus' name, amen.